Ngayong araw nga malungkot ako. Paano ka ba naman hindi lulungkot? Yung ginagamit kong cellphone na pang-vlog na basag. Nahulog ko to sa hagdan kagabi. Akala ko nga nung una tempered lang. Pero tinry ko siyang buksan kaso di na talaga siya nabubukas. Kaya kagabi tinry ko rin siyang i-overnight na i-charge. Pagising ko nga tinatry ko siyang buksan. Kaso walang lumalabas sa kagat ng Apple. Kaya pinuntahan ko na din si ate para ipakita sa kanya yung cellphone ko na nabasag. Kahit alam naman na talaga niya na nabasag talaga kagabi yan. Chot! Ang ginagamit ko palang pang-vlog ngayon yung kay ate. Hiniram ko yung cellphone niya. Kasi magpapatulong na lang ako sa kanya bumili ng bagong cellphone. Magkakommute lang din pala kami ni ate. Lalo na coding yung sasakyan. Pahatid na nga lang din pala kami kay papa sa sakayan ng bus. Kaya ako pa nga sana mag-upgrade ng bagong cellphone. Kaso nga lang yung cellphone ko na nasira. Kaya no choice din talaga ako kung hindi bumili ng bago. At alam nyo na din siguro kung saan ako lagi bumibili ng cellphone. Yun lang din kasi talaga yung trusted na binibilihan ko. Kaya kahit malayo pinupuntahan ko talaga. Pagkatapos pala namin makasakay ng bus, yung sunod nga namin sasakyan yung LRT. Wala nga masyadong tao ngayon. Kaya swerte namin ni ate sa buong biyahe nakaupo kami. Pero bago nga kami bumili ng cellphone, bumaba na muna kami sa Quiapo Church para makapagsimba. Kapag pala napapadpad kami ni ate sa Manila at meron pa namang oras, dumadalo kami sa Quiapo Church. Pagkatapos nga namin makapagsimba, isang sakay ulit sa bus para dun sa bilihan ng cellphone. Medyo malayo siya. Pero kung nandito ka na din sa Manila, isang sakay na lang. Pero bago nga kami bumili ng cellphone, yung mga bulati ko sa tiyan nagre-reklamo na. Bago daw ako bumili ng cellphone, pakainin ko muna sila. Chot! Di rin kasi kami nakakain sa bahay. Kaya dito na din kami kumain. Binilisan na nga namin ni ate sa pagkain. Baka sa sobrang tagal namin, nagsara yung Green Hills. Na-memorize ko na nga dito sa Green Hills. At ito na nga yung tamang daan kung saan ako bumibili. Pagdating ko nga kay ate, sabi ko nasira yung cellphone ko. And explain ko nga yung nangyari. Pero yung maganda daw sa binili ko sa kanya, may warranty pa naman daw yun. Kaya pwede ko pang ipagawa sa Apple. Kaya sabi ko sa kanya, ipapagawa ko na lang. Pero may tinuturo nga siya dyan. May bagong dating nga daw ngayon yung iPhone 15 Pro Max. 1TB pa. Dumating nga daw to noong October 20. Saktong-sakto nga daw kasi nasira yung cellphone ko. Sabi ko naman sa kanya, saktong-sakto lang din yung budget ko. Yung budget ko ngayon dito, pambili lang ng iPhone 5. Budget ko ka naman din, pang ano lang, iPhone 5. Ang tayo pala nagtatanong kung original ba yung mga iPhone nila dito sa HD Gadgets. Trusted ko na nga tong shop na to. Kaya masasabi kong original lahat ng mga iPhone dito. Kapag brand new pala yung nabili mo dito, pwede mong isearch yung code nila sa likod. At makikita mo din na hindi pa talaga to nagagamit. At kapag nabukas mo na to, lalabas na din dyan kung kailan mo siya binili. At gaya nga nang nangyari sa cellphone ko, kapag di na siya na-open, within 1 year meron naman siyang warranty. Kahit sa Apple Store daw, pwede mo siyang ipagawa. Pero bilhin ko na daw tong iPhone 15 Pro Max niya. Lalo na alam daw niya na kailangan ko pa ng storage. Pinili ko na nga tong iPhone. At dito ko na rin mismo i-unbox yung cellphone. Kasi kung sa bahay ko pa to bubuksan, baka yung sa loob, it's a prank lang. Chot! Sobrang ganda na nga ng bago kong cellphone. Iba na din yung charger niya kumpara sa dati kong cellphone. Type-C na yung charger niya. Hanipis lang din niya. Magaan lang din. Yun nga lang mabigat siya sa bulsa. Kapag pala hindi hello yung lumabas dyan, malalaman mo na local talaga yung cellphone. Lalo na kapag charot yung lumabas. Marami din pala silang cellphone na binibenta dito. Meron din second hand. Kung gusto mo naman i-upgrade yung cellphone mo, pwede rin dito. Kasi dati nag-upgrade lang din ako ng cellphone. Tinatry ko na nga tong bago kong camera. Sobrang liwanag nga nito. Sa sobrang liwanag, makikita mo din na wala kayong pag-asa ng crush mo. Chot! Ang dami nga ang freebies na binigay ni ate. Parang yata yung buong paninda niya gusto niya nang ibigay sa akin. Charot! Pero pwede din. Chawat ulit. Pero sobrang bait ni ate. Kaya sabi ko sa kanya, kapag may kailangan ulit ako, babalik ako. Pero sana naman wag na ulit mahulog yung cellphone. Okay na ako mahulog sa'yo, basta wag lang yung cellphone. Chawat! Pagkatapos nga mabigay yung iPhone 15, nagpaalam na din ako kay ate kaso bigla niya akong tinawag. Akala ko nga nung una may naiwan pa akong freebie. And pala nakalimutan ko, di pa ako nakakapagbayad. Pagpasensyahan nyo na ako kasi makakalimutin talaga ako. Ako nga daw yung first customer ni ate. Kaya hetong binayad ko. Sana maswerte daw yung araw niya. Kaya hanggang dito na lang mga guys. At eto pa nga may humabol. Kasama ko na din daw nga sila kasi kasama daw sila sa mga freebie. Charot! Ayun lang. Bye-bye! Di pala ako nakatulog kagabi dahil sa vlog na gagawin ko ngayon. Excited kasi akong gumising. Lalo na yung pangarap ko dati nung bata pa ako. At eto na nga, tutuparin ko na. Nag-ipon pala ako ng ilang buwan. At etong pinag-ipunan ko nga, bibili ako ng motor. At yung mga nasa loob nga, inupit ko lang din sa tindahan para makabili ng motor. Chot! Ayaw nga magpabukas ng alkansya. Parang ayaw pa yata magpabasag. Pero bubuksan ko na din tong alkansya. Lalo na special din tong araw na to. Eto palang perang nasa loob. Hindi ko kinupit yan ha. Chawat lang yung kanina. Basta kapag may pera ako na sobra, matik na din yan na hinuhulog ko kagad sa alkansya. Noong bata pala ako, sabi ko sa sarili ko kapag tumanda na ako, bibili ako ng motor. Kaya samahan niyo ako ngayon mga guys sa bumili ng motor. Pero etong naipon ko, kulang na kulang pa. Pero ayos na din to. Kahit pa paano makakadagdag na dito sa pambili ng motor. Mabilis ang ligo na din pala to. Ay bihis lang pala. Wala nang ligo-ligo, basta diretso na sa nagtitinda ng motor.
Bago nga ako umalis ng bahay, nagpaalam na muna ako kay mama. Sabi ko, pupuntahan lang ako. Hindi niya ata alam, tinangay ko na yung mga pera niya sa tindahan. Charot! Nag-commit lang din pala kami ni ate. Ang swerte nga namin ngayon kasi nakaupo kami sa minibus. At bago nga ako bumili ng motor, pumunta na nga muna ako sa malapit na bangko para kumuha pa ng pera. Di ba kasi sapat yun na ipon ko? Pero gusto ko na talagang bumili kaya ginalaw ko na dun yung savings ko. Ayaw ko pa sana pakialaman yun. Lalo na yung savings ko para sa future natin yun. Pagkatapos ko nga makakuha ng pera sa bangko, yung sunod ko nang pupuntahan yung nagtitinda ng motor. Nadaanan ko na to nung isang araw. Kaya alam ko na din kung saan ako pupunta. Ang dami nga motor dito. Kaya kapag nandito ka na, ang hirap din pumili. Pero kung ako talaga yung papapiliin, ganitong motor talaga yung gustong gusto ko. Pero syempre mas gusto kita. Hindi yun, chawot. Sinubukan ko na nga tong pula. Sobrang sarap nga sa pakiramdam kapag ikaw lang nakaupo dito. Pero kahit gusto ko to, hindi pwede. Lalo na itong pinag-ipunan ko para to sa kuya ko. Yung pangarap na nga muna niya yung tutuparin ko. Sa susunod na lang siguro yung para sa akin. Ilang buwan na nga siya nagpaparamdam sa akin na gusto niya daw ng ganito. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko pa kaya. Lalo na may pinag-ipunan pa ako. Pero pinagbigyan ko na din siya ngayon. Lalo na birthday din niya ngayon. Kaya mamaya pag uwi natin, isusurprise natin siya mga guys. Ang sarap sumakay dito. Kaya maganda ka na mamaya kasi pupuntahan din kita. Na makapili na nga ako ng kulay ng motor. Nagbayad na din ako sa loob para mauwi ko na yung motor. Excited na ako kasi mauwi yun. At excited na din ako sa magiging reaksyon niya. Pero bago nga ako umuwi, iniram ko na nga muna sa kanila yung susi ng motor kasi ilalagay ko to sa loob ng cake. Nabutan ko pa nga dito yung mga solid supporters ko. Lagi daw sila nanonood ng vlog. Masaya nga nila kasi matagal na daw sila nag-aabang. At syempre maging ako din. Masaya din ako sa tuwing nakikita ko yung mga nanonood sa vlog ko. Lalo na yung mga solid na sumusuporta. Dahil din sa inyo kaya ako nagpapatuloy. Eto na pala yung napili kong cake. Dito ko na din pala sa loob pinaayos yung susi. Ang ginawa nila dito, pinasok nila yung susi sa loob ng cake. Kaya mamaya hihilahin nyo na lang to. Bumalik pala ulit ako sa nagtitinda ng motor. At nagpala na rin ako sa kanila para makauwi na. Bago nga ako umuwi, tinawag nga nila si Charot. Andito nga daw sila kasi nagtitake sila ng board exam. Kaya good luck natin sila mga guys. Sana makapasa sila. Sumama na din pala sa amin si ate. Ireregalo ko na siya kay Bokyo. Charot! Sa kanya ko na din pala pinangalan tong motor. Kaya din sumama si ate. Ipapapirma niya pa yung papel kay Kuya Bokyo. Kaya habang inayos ni Kuya yung motor sa likod, sumakay na din ako sa loob para makaalis na. At ito na nga lagi nagbibideo sa akin. Si ate na sobrang supportive. Pauwi na kami dito mga guys. At pagdating nga namin sa kanto namin, bumaba na rin ako para makauwi na. Pero bago nga ako umuwi, sabi ko kina Kuya, sunod na lang sila after 5 minutes. Ipe-prepare ko pa kasi tong cake para pag-ipan niya sa kandila, nasa labas na yung motor. Excited ako sa magiging reaction ni Bokyo. Hindi niya expect to. Kapag kasi nagpaparamdam yun, sabi ko, pinag-ipunan pa ako. Pagdating ko nga sa loob ng bahay, tinanong ko agad kay mama kung nasan siya. Nasa loob nga daw siya ng kwarto na tutulog. Kaya kahit tulog na tulog to, ginising ko na. Nagtitingin nga siya ng hihilain dyan. Sabi ko sa kanya, wala siyang hihilain, kaya mag-wish na lang. Oo, susi yata to. Sabi ko naman sa inyo, pangarap niya yan. Kaya na makita ko na kay motor na nasa labas. Lumabas na din ako para makita niya yung regalo niya sa birthday niya. Tuwang-tuwa nga si Bokyo. Wala nga din daw paglagay niya saya na nararamdaman niya ngayon. At eto nga, pumirma na siya sa papel para malaman din niya na sa kanya talaga yung motor na yan. Ayun lang. Bye-bye! Harap ka mo. Nakakagigil na. Umorder pala ako sa TikTok shop na, ayan, sobrang trending nito sa TikTok. Sobrang asim nito. Mas maasim pa daw sa'yo. Uy! Charot! Ayan, tara. Buksan na natin mga guys. Day! Ano kasi pangalan? Ano kasi pangalan nito? Ano kasi pangalan? Walang pangalan. Mega sour nga. Ayun, mega sour yung pangalan nito and yung flavor niya. Ayan, gooseberry. Gooseberry. Bahala na yun dun. Basta ito, tikman na natin. Ayan, ano pa to last week pa namin to in order kasi galing pa to ng China. And grabe guys, sobrang mahal niya. 150 guys, para lang siyang candy. Last shipping. Last shipping fee, magkano yung shipping fee? 10,000. 10,000. Total daw nito, 10,650. Chawot! Ito lang siya guys, 650. Tsaka ang daming umu-order. Daming umu-order Ano nito. yun parang last order. Last order na lang to. Sobrang asim daw nito mga guys. Kaya taste test na natin. And syempre, hindi lang ako yung magti-taste test dito. Hindi na pa. Schedule ako. Nakakabahan yata ako dito guys ha. Ayan siya guys.
Sobrang asim. Sobrang asim niya guys, sa dila pa lang. Isa pa, balik natin. Ah! Asim. Kain. Try mo nga. Ikaw naman ah. Kakainin ko. Oo. Ay, nag-try ka na. Oo. Masarap siya. Masarap. Di man siya maasim. Ay, dapat tinry mo. Walang bawas. Hindi man siya maasim. Maasim lang ka. Mas maasim pa sa'yo. Pag kumain ka na? Oo, tapos Nasaan yun sa'yo? Ito yung sa akin, no? Ay, di mo binalik. Sakto lang. Ano sila kakagigil, no? Ayoko na. At asim, sobra na. Di ba yung asim niya, no? Ang tagal ng... ano yung asim? Oo, ang tagal nga. Tawagin mo si mama. Sa review kung masarap talaga siya. Pinapatry lang sa amin yan. Hindi pa ano to? Hindi, ako. Hindi, tagalin mo. Para sipsipin mo. Sipsipin mo. Asim! Ayoko. Ha? Wow, dali mo. Hindi skincare pa siya mga guys. Ayun na. Ayo. Dito ah. Ayun mo siya no, talagang sipsipin mo rin no. Kaya hindi siya na masarap. Wow. Try mo lang naman. Harap ka dito. Harap ka oh. Di ba? Huwag ka maalis. Ako naubos ko yan. Nakakaiyak. Ano? Ayaw ko na nga, asim-asim. Ang asin.